She's fine. Papagpahingain mo muna siya. I suggest din na wag siya agad magkikilos at baka mahilo siya. Narinig niya ang sabi ng di pamilyar na boses na isang lalaki. Thank you pare. Maaasahan ka talaga. Boses ni Francis iyon. Nang marinig ni Margaret ang papalayong yapag ng mga paa, ay dahan-dahang inumulat niya ang kanyang mga mata. Napagtanto niyang mali ang akala niyang nag-iisa na lang siya dahil nakatunghay sa kanya si Francis. Hindi niya magawang salubungin ang mga mata nito. How are you feeling? May masakit ba sa iyo? Nahihilo ka ba? Sunod-sunod na tanong ng binata. Akala niya ay katapusan na niya. Pero ngayon ay kaharap niya si Francis at sigurado siyang buhay pa siya. I'm fine. Mabilis na pinakiramdaman niya ang sarili. Hindi na ang damit na suot niya kanina ang suot niya. Nakaroba na lang siya ngayon. Huwag kang mag-alala. Si Marie ang nagbihis sa iyo. Sabi nito na parang nabasa ang tanong ng isipan niya. Sigurado lang na okay ka lang? Francis, ako ang nagmamay-ari ng katawan ko. Kaya sigurado akong walang problema. Isa pa, doktor ako. Kaya alam ko. Pwede mo na akong iwan. Pag-iwas ni Margaret sa komprontasyon, napalis ang pag-aalala sa mukha ni Francis. No, I won't. Hindi ko gagawin yun hanggat hindi ko nalaman kung ano ang pumasok sa utak mo para gawin ang ganoon. Dumagundong ang boses nito. Kumalat sa buong kwarto ang otoridad nito. Hindi niya magawang magsalita at ipagtanggol ang sarili. Siguro nga ay may karapatan itong magalit dahil naabala ito. What was that all about? Kung hindi kita nakita, malamang ay malamig ka ng bangkay. Ganyan ka na ba kagalit sa mundo? Pinulikat lang ako. Sagot ni Margaret. Nakagat ang labi. Kaya muntik na akong malunod. Pinulikat? Pinulikat ka? Kung di lang siguro siya kinakabahan dahil silang dalawa lang ni Francis sa silid, ay natawa siya sa itsura nito. Akala yata nito ay nagtangka siyang magpakamatay. Oo. Ngayon, masaya ka na nalaman mo na ang dahilan kung bakit ako lumubog sa tubig kanina. Pasensya ka na kung naputol ang pagdidate ninyo ni Marie. Hindi ko sanasadyang maabala ka. Bumangon siya at biglang nakaramdam ng pagkahilo. Mukhang nahalata iyon ni Francis at maagap siyang naalala nito. Nagsimula na namang bumilis ang pintig ng puso niya. Then, their gazes met. Parang may sariling isip ang mga mata nila na nag-usap ng nararamdaman ng isa't isa. Hindi pa naman niya naaanalisa kung bakit ganoon ang pagtugon ng puso niya. Sa pagkakalapit nila, ay niyakap na siya ng binata ng mahigpit. Parang gusto nang kumawala ngayon ang puso ni Margaret mula sa kanyang dibdib. Silly doctor, bulong ni Francis. Hindi siya gumanti sa yakap nito at nanatiling tahimik. Parang mabilis na roller coaster ride ang lahat at hanggang ngayon ay nalilito pa rin siya sa kanyang nararamdaman pag nasa malapit ang lalaki. Nangako siya sa puntod ni Freddie na ito lang ang iibigin kahit ano pa ang mangyari. Mahihirapan yata siyang panindigan ang pangakong iyon, lalo pa at natuto na naman siyang mabuhay dahil kay Francis. 2 beses pa lang kitang nakitang nag-aalala ng ganoon, ani ni Ronan. The first one was when we rushed Sofia to the hospital 5 years ago at ngayon. Sa halip na sagutin ang abogado, ay dumiretso si Francis sa likod ng kanyang desk at nahahapong naupo. Sumandal siya at pumikit para ipahinga ang sarili. Sa samot-saring emosyon na napukaw ni Margaret sa kanya, kahit pa i-deny,
I'm in love. I'm in love with her, pare. Sabi niya. At nang imulat niya ang kanyang mga mata, ay wala na siyang nakitang pagkagulat sa mukha ng kaibigan. Alam ko nang mangyayari ito. Akala ko, curiosity lang ang nararamdaman ko. Attraction. Awa. Pero parang gumuho ang mundo ko kanina nang makita kong nalulunod siya. At akala kong mawawala na siya sa akin. At nang karga ko siya kanina, ay parang nagbalik ang kakaibang takot na nararamdaman ko nang hawak ko ang kamay ni Sofia noong iwan niya ako. Ano ngayon ang gagawin mo? Hindi ko alam. Pero nangako ako sa puntod ni Sofia na ipaghihiganti ko siya. Naihilamos niya ang palad sa kanyang mukha. Pero di ko na yata kayang makita na masaktan pa si Margaret. May inabot na envelope si Ronan sa kanya. My early birthday gift to you. Make use of it to sort things out between you. Dumistansya ka muna kay Marie. Dahil hindi man magsalita si Margaret, ay parang gusto niyang sabunutan si Marie. Pag nakikita niya kayong nag-uusap, ikaw tong nagsiselos. Panunodyo niya sa kaibigan. Nagsalubong lang ang kilay nito dahil sa sinabi niya. Kunwari ka pa. Ayaw mo lang na nilalapitan ko si Marie. Umiling lang ito sa kanya. Anyway, invitation yan sa isang charity event. Ibinigay sa akin ni Marie. Ligawan mo na kasi. Malakas ang tama nun sa iyo. Hirit pa niya. Marunong akong dumiskarte ng akin. Ikaw ang nangangailangan ng instruction dahil simpleng marriage proposal. Binabalahura mo pa. Isama mo si Margaret dyan. Tinapik siya ni Ronan sa balikan. Nang siya na lang naiwan sa opisina niya, ay binuksan niya ang invitation. Live, Love, Hope Charity Outing. Iyon ang nakasulat sa invitation. Parang may automatic play button ang kanyang utang. Dahil hindi niya matanggal sa isipan ang mahigpit na yakap na ibinigay ni Francis sa kanya. It was just a hug. At kung iisipin, ay mas dapat naguluhin ang isipan ng halik na ininakaw nito sa kanya. Pero kung may ano ang yakap nito, na hindi niya iyon makalimutan. Matapos umiba ang ayos ng higaan, ay nagpa siya si Margaret na bumangon na lang. Pinatungan lang niya ng robe ang pantulong. Isang malaking suite na 2 kwarto na konektado sa nagsisilbing receiving area. Ang inuokupan nila ni Francis. Madilim na ang sala nang dumaan siya, kaya naisip niyang natulog na siguro ang lalaki. Dinala siya ng kanyang mga paa sa dalampasigan. Dahil malalim na ang gabi, ay wala ng gaanong tao sa paligid. Pilit niyang kinapa ang sakit na nararamdaman niya noong tuwing napag-iisa siya. Pero hindi na iyon malinaw. Hindi niya alam kung kailan natutong makalimot ang puso niya. Ang alam lang niya ay napakabilis ng mga pangyayari. Malinaw na nagbalik sa kanya ang mga tagpo na kasama niya si Francis. Habang naiisip iyon, ay hindi niya napigilan ang mapangiti. This must stop. Pinalis niya ang mga alaala nila. Matapos ng ilang sandali, ay napatitig sa kawalan at nagpasya siyang bumalik na sa hotel. Pagpihit niya, ay nakatayo ilang dipa mula sa kinatatuyuan niya si Francis, wearing a pair of pajamas. At mukhang kanina pa ito naroon. Margaret, sinungaling ka. Kung itatanggi mo pa rin ang kakaibang nararamdaman mo para kay Francis. Her hand automatically moved up to her chest. Para na namang sumasali sa karera ang puso niya. Hindi ka rin nakatulog? Tanong nito. Umiling lang siya.
Mabilis na iniiwas niya ang paningin dito. Itinaas ng binata ang hawak na bote ng alak. Nahagip ng mga mata niya ang kilos na nakapatingin siya dito. Sa isang kamay nito, may 2 wine glass. Pampatulo. May maliit na boses sa isipan niya ang nagsabi na tanggihan ito. Pero nanaig ang kagustuhan niyang makasama ito. Para silang mga campers na naupo sa buhangin. Kahit na may halos na talampakan ang distansya sa pagitan nila, ay nakaramdam si Margaret ng tensyon sa dibdib niya. Nilaro-laro ng isang paa nito ang isang maliit na shell. Nung akala ko nagpakamatay ka, ang daming pumasok sa isipan ko. Kahit ang pinakamaliit na nilalang, kahit ang pinakamabagal ay gustong mabuhay. Ikaw pa kaya na tao? I was so angry. Umpisa nito. Ang ibig kong sabihin ay hindi ko sinasadyang isipin na nagtangka kang magpakamatay. Kanina lang kasi parang naitakip ni Francis ang isang kamay sa mukha nito. I'm sorry. Thank you. Sabay silang nagsalita. Ikaw muna. Hindi na uso ang ladies first ngayon dahil may gender equality na. Iniabot nito sa kanyang isang kupeta ng alak. I'm sorry. Iyon, nasabi ko rin. I'm sorry if I overreacted. Akala ko kasi kanina ay literal na nilunod mo ang sarili mo sa kalungkutan. Pasimple niyang sinulyapan ang katabi. Nakatingin ito sa karagatan na itinago na ng kadiliman dahil walang buwan sa langit ng gabing iyon. Tumingin siya sa unahan bago nagsalita. Thank you for rescuing me. Sumimsim siya ng alak na isinalin nito sa basong hawak niya. 3 taon kong tiniis na mamuhay sa kalungkutan. At sa loob ng panahong iyon, ay hindi sumagi sa isipan ko kahit isang beses man lang na wakasan ang sarili kong buhay. You are strong. Stronger than most people think. Pero hindi pala ako ganoong katapang. Kanina, habang lumulubog na ako sa tubig, ay nagbalik lahat ng magagandang alaala ng buhay ko. Mga alaalang kinalimutan ko sa loob ng 3 taon. I've been a coward for 3 years. Hindi ka duwag. Dahil hindi mo tinakasan ang sakit. Ewan kung imahinasyon lang ni Margaret ang paghanga sa boses nito, na parang unawa. Tumikim ang binata nang hindi siya umimik. May kilala akong tao, katulad mo. Ay iniwan din siya ng lalaking mahal niya. Ang kaibahan niyo lang, hindi namatay ang mahal niya, kundi binalikan ang pamilya nito. Dahil sa hinanakit, sinira ng babaeng iyon ang buhay niya. Ginawa niyang tubig ang alak, sa pag-asang makakatulong iyon para makalimot siya. Nang hindi iyon umubra, nagpakamatay siya. She seems very important to you. She is. She was. Mas maswerte ka kesa sa kanya. Siguro nga. Naisip kong 3 taon ng buhay ko na sinayang ko. Living like a zombie. I suddenly wanted to live. Pero ang tanong ay paano? You can start living now. You deserve to be happy. I want to see your lovely face smiling and your kind eyes glowing in happiness. Napatingin siya kay Francis at hindi nakatakas sa kanyang butil ng luha na nasa sulok ng mata nito. Hindi niya napigilan na damhin ang gwapong mukha ng lalaki. May pakiramdam siya na nawalan din ito ng minamahal. At dito na po nagtatapos ang part 7 ng ating kwento.
Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.